Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi basta-basta binubunyag, mga lihim na pilit nililimot. Ngunit may mga pagkakataong, kahit anong tago, bumabalik ang lagim. Ito ang kwento ng Sitio San Telmo. Isang liblib na lugar sa kabundukan ng Timog Katagalugan, tahimik ngunit puno ng bulong at anino. Sa Sitio San Telmo, may mga bagay na hindi na dapat panghusisain. Pagdating nila sa entrada ng sitio, sinalubong sila ng isang matandang babae, si Lola Nena. May babala siyang binitawan, "Mga ihot iha. Di kayo dapat nandito. Lumaon na ang kasunduan. May nilabag kayong hangganan, magbabayad kayo ng kabayaran." Hindi nila gaanong pinansin ang babala. Patuloy silang nag-ikot. Sa paglipas ng oras, mula liwanag ay naging dilim. Maraming kakaibang tunog ang narinig nila, may mga gamit na bigla na lang nawawala, at tila lumalamig ang paligid kahit walang simoy ng hangin. Sa isang lumang bahay, natagpuan nila ang isang kwaderno. May mga larawan ito ng ritual. Isang babala ang nakasulat, "Huwag gisingin Genji, natutulog." Napag-alaman nilang may kulto noon sa sitio, at may mga sakripisyo para sa katahimikan. Nagkahiwa-hiwalay sila. Nawala si Dino. Narinig ang kanyang iyak mula sa gubat. Naghanap sila, ngunit tila may sumusunod sa kanila, anino sa anino, mabilis at malupit. Habang tumatagal, unti-unting bumabalik ang alaala ng nakaraan. Isang ritual ang isinagawa dekada na ang lumipas. May batang isinakripisyo upang mapigil ang isang nilalang na galit, sinunog at isinumpa. Isinara raw noon ang hangganan upang hindi na muling magising ang lagim, ngunit nabuksan ito ng mga hindi inaasahang bisita. Sa sementeryo, nagsimulang mawala isa-isa ang mga kabataan. Sa huli, sina Jeric at Mia na lamang ang natira. Sa kuweba nila nakita ang nilalang, isang anyong sunog, matay pulang-pula at lumulutang. Nabasa ni Mia sa kwaderno na ito ang nilalang na natutulog, ang pinuno ng galit. Nagdesisyon silang gamitin ang orasyon sa kwaderno upang muling isara ang lagim. Habang binibigkas ang mga salita, nag-apoy ang paligid, gumuguhong mga pader ng kabubatan, at mga sigaw ng mga nawawala ang umalingaw-ngaw sa dilim. Kinabukasan, isa na lamang ang nakauwi sa lungsod. Tahimik, walang imik. Sa mga mata niya, makikita ang kirot, takot, at sikreto ng Sitio San Telmo. At mula noon, isa na namang katahimikan ang bumalot sa lugar. Ngunit hanggang kailan?